Okay, Gilibers, ano nga ba kaibahan ng health fund at emergency fund? So, marami tayong followers na nagtatanong, kaya nalilito. So, para hindi tayo malito, discuss natin ano bang kaibahan ng dalawang yan at sa anong cases natin sila kailangan at ano ang solusyon. Let's go! Let's go! Okay, so simulan natin, no? Ang emergency fund at ang health fund. Tingnan muna natin. Mauna tayo sa emergency fund. Kailan nga ba natin kailangan ang emergency fund? Ang emergency fund po, kinakailangan po siya sa mga emergency issues, sa mga emergency situations. Doon natin kailangan emergency fund. So, ano ba yung mga emergency issues na nangyayari sa atin na hindi natin makontrol? Okay? Uncontrollable. Hindi natin alam kung kailan mangyayari, paano, saan mangyayari. Iba din po yung mga expected expenses. Kasi ito, namamali tayo. Bago ko sabihin yung mga emergency. Hindi po emergency ang unang-una, panganganak. Kasi alam mo manganganak ka in 9 months. Tama? Hindi rin po emergency ang pang-tuition ng anak mo. Kasi alam mo naman na darating tong semester na to, magbabayad ka. Hindi rin po emergency ang pambayad ng ilaw, electric bill, ng mga bills natin everyday. Kasi alam mo naman yan, di ba, na darating. Hindi rin emergency ang pambayad natin monthly ng bahay natin, sasakyan natin. So, yung mga yan, hindi yan emergency. So, yun nga ang kailangan natin maunawaan. Para hindi tayo nabibigla, nagugulat, at minsan nangungutan sabihin natin, emergency lang kasi nanganak yung asawa ko eh. Bakit di ba alam na manganganak after 9 months? Marami kasing ganung attitude, kaya kailangan nadi-differentiate natin mga situation sa buhay natin, okay? Hindi yan mga emergency. So, eto lang yung mga emergency, eto yung mga biglaan. Example, natural calamities, may earthquake. Inindol tayo, na-damage yung property natin dito, kailangan nating ipa-repair. Emergency yun kasi hindi naman siya natala, nalilindol ng panahon na to. Sudden loss of jobs, hindi mo alam na mabibilang ka pala sa biglang mawawala ng trabaho, bigla ka mapapauwi from abroad o dito sa Pilipinas, hindi ka na pala kasama sa listahan. So, out na, no? Wala na. Mawalan tayo ng job. Or maybe biglang nasira yung sasakyan mo, hindi inaasahan, maayos naman siya, biglang nasiraan. O bigla merong nasira sa part of your house na kailangan pala siyang ipa-repair. Or bisa naman, delayed ang sweldo. Hindi mo na-expect bigla for the first time na delay ang pasweldo ng kumpanya mo. So, ayan po ang mga emergency. So, ang kailangan natin dyan, tugunan, ay ang emergency fund. Now, question, Doc, paano ko ba mabubuo ang emergency fund ko? Medyo mabigat pag binuo natin ang minsanan. Kasi ayon sa mga experts, at least 6 months ng expenses natin ang emergency fund natin. So, that means kung, for example, 30,000, ang monthly expenses nyo sa family nyo times 6 is 180,000. Kaya ba natin yun ng biglaan? Hindi, di ba? Ang solusyon para magka-emergency fund ka is unti-unti tayong mag-ipon. Unti-unti tayo, like for example, 1,000 a month or 2,000 a month. O kung may extra side hustle, meron kang ginagawa, nagbibenta ka on the side or nag-overtime ka, yung half ng payment mo niyan is for the emergency fund. So, make sure meron tayong hiwalay na account for emergency fund. Alright? So, ngayon, punta naman po tayo sa health fund. Bago natin banggitin ang health fund, dito muna tayo sa health issues. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo, Delivers. Emergency issues. Ito po yung mga, alam naman natin, partially predicted naman natin yung mga health issues natin. For example, maintenance. Alam naman na nagme-maintenance tayo, di ba? May high blood, diabetes, or kung ano man sakit natin. And of course, meron din tayo mga food requirements. Kasama yan sa ating health fund or health issues. Kasama yung pagbili natin ng mga pagkain. Minsan pag may mga health issues tayo, mas costly ang food, di ba? Nag-ingat tayo sa pagkain dito. So, kailangan ikaw din ang personal na maghanap ng pagkain mo. Like ako, nung nag-low carb ako, natuto akong magpunta sa Robinson Supermarket. Natuto akong magpunta sa palengke, pumipili ng aking mga pagkain. Food requirement. So, iba yung expenses natin yan. And, of course, meron tayong mga hospitalizations po. Ito, partially emergency yan, no? Partially, hindi naman natin alam, baka may accident. May mga check-ups tayo. Ito, alam naman natin na every 2 times a year, nagpapa-check-up tayo, laboratories tayo. So, yan yung mga health situations na dapat nating gastusan. Now, question po,
paano natin i-fund yan? Kaya tayo meron pong emergency fund. Yan po yan. So, dyan sa emergency fund na yan, kasama na, of course, bago tayo magkaroon ng pondo, punta tayo dun sa basic na pagkukuhanan natin. So, kaya kailangan, malaga din naman ang PhilHealth natin. So, hindi naman natin dinidisregard ang kayang itulong ng PhilHealth. Second, of course, kailangan meron tayong Kaiser. Yan, napakahalaga po ng Kaiser. Okay? Ang Kaiser po, yan po ay long-term na pwede nating magamit for hospitalization. Plus, of course, kung meron kang health cares, short-term care sa iyong company. Kung meron ka pong short-term na binibigay yung company, like ako, nung principal ako, meron kaming card na ginagamit namin. It's different. Kaya, kung meron ka sa company niyan, malaga din na meron kang Kaiser. Kasi, Kaiser po, it's long-term. And, even mag-resign ka or nasa abroad ka, pag uwi mo dito sa Pilipinas, magagamit mo pa siya. Like ako, I never regret na kumuha ko ng Kaiser kahit meron kaming short-term care sa provided by the company. Yun, nagamit ko po yun sa maraming laboratory test, sa mga check-up natin, nagamit ko po talaga. Kaya magandang meron ka ng short-term. At the same time, Kaiser ka. Kagaya yun, nag-resign ako, hindi na ako connected sa school, pero meron akong long-term care. Meron akong Kaiser. Ma-hospitalize man ako, o wag naman sana, pero meron akong healthcare. Alright? Long-term, Kaiser. And of course, bukod po dyan sa meron tayong PhilHealth, meron tayong Kaiser, may short-term tayo, mahalaga din po na meron tayong fund. Meron tayong cash para sa health natin. Let's say, for example, 1,000 a month. Maganda din may ganun tayo, di ba? So, kung meron mga di mabili through our cards or outside hospital expenses natin, so meron kang funds, pambili mo ng pagkain na kailangan mo para pambili nito. So, finance yung mga health issues natin. Okay? So, G-Libers, so yan po ang kaibahan ng health fund at emergency fund. Dapat pareho tayong meron. Dapat pinaplano natin. So, sa lahat ng mga wala pang Kaiser, so PM mo lang ako sa aking personal FB. Yan po ang aking profile pic. 42K followers na po yan ngayon, as of now. So, maaaring nagdadagdagan yan. PM nyo lang ako, message nyo ako, at ako po ang tatawag niyan. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.